Maganda ng pangalan niyo, Maria din. Ako, Maria din. Pero alam niyo bang ang inyong, ito po yung inyong numero, girenado ko na po. Napakaganda po na inyong numero, 3. Masayahin. Alam niyo bang pinakamalakas na numero ay number 3? Kaya kayo napakaganda numero 3. Kasi bumilang kayo ng, pag may binuhat kayo, hanggat hindi kayo nabilang ng 1, 2, 3, hindi nyo nabubuhat ang bubuhatin eh. Kaya tinawag na pinakamalakas na numero ang 3. Ang mga Gabriel po, mga may pride po. Pero mga kilalang tao po yan, mga Gabriel. Yan po naman mga Duke, napakamaramdamin. At ang gusto kasi nila, sila lagi nire-respeto. Yan ang mga Duke. Kanya, ang numero nyo. Kayo po ay may pagkamaramdamin din, napakamatampuhin nyo. Nararamdaman nyo na po ang sikmura nyo. Lagi po singkad dyan. Ay, totoo yan. Yung sa sikmura ng nanay ko, lagi niya yung reklamo. Yan ang inyong problema sa sikmura. Lagi singkad na sikmura. Kayo po ay hindi rin nagpapatalo sa katwiran. O, hindi ko kayo kita. Kita ko lang kayo dito sa inyong numero. Kayo po hindi nag-iisip masyado sa problema. Ang iniisip nyo pa rin ay makakapagpasaya kasi nga numero nyo, 3, masayahin. Yan. Ilan ang naging anak niya? Isang adopted yung kuya ko, tsaka 2 kami ng kapatid ko. Di 3 ma. Nasa numero 3. So talagang destined na maging anak niya sa talaga ang kuya ko. 3 talaga. Oo. Ito pong inyong anak na ito, si anong pangalan mo sa kanya? Catherine. Si Catherine. Ito po yung blessing sa inyo kasi ito yung kaloob ng Diyos sa inyo. Siya po yung blessing. Maganda po ang kabuhayan nyo ngayon sa pag-edad nyo na. Ngayon masarap na ang buhay nyo. Hindi na kayo maghihirap. Masarap na inyong buhay ngayon. Kaya lang, meron pa rin kayong pinasang sakripisyo. Pero hindi pa rin naman kayo malungkutin. Gusto pa rin nyo talaga sa kasayahan. Ang ganda po yung lumakad ng hanap buhay, Hindi kayo nabalik ng bigo. Kung pag sa apply ng trabaho, pag yung nag-apply, tanggap. May negosyo siya eh. Hindi siya nabalik ng bigo. Maganda siya lumakad. Halimbawa, lalapit sa mayor, o may lalapit na tao hihingan ng pabor, hindi yan nabalik ng bigo. Maganda. Maganda numero ng paa niya. Napakaganda rin po ninyong maghawak ng pera. Nako, galing yung mag-ipit ng pera. Sabi niyo, walang pera, pero tingnan mo, may nakatago yan. Hindi nagpapawala ng pera. Pag kayo po, pag kayong bibili, hindi, kuripot din po kayo, hindi basta kayo nabili. Maganda, hindi, balanse lang ang paggastos nyo. Nadampot nyo na, ibabalik nyo pa pagka hindi, Hindi kailangan. Hindi kailangan. Mabalanse kayo sa paggastos. Yan, nung kayo po yung magkaanak ay blessing lang po talaga ito. Kasi ang panahon talaga ng pag-anak nyo noon, nalalapit sa 35. Doon pa nyo napil ang sarap ng buhay, may asawa nung 35 na kayo. At least ang 14 nyo, ang 40 anyos nyo, sikat na kayo sa tao. Yan, ang 45, sikat kayo sa tao. Tagumpay na kayo sa buhay, ang 50. Ilan taon na siya ngayon? 67 po. Yan, 65. Di na 60. Sakripisyo siya nung siya mag-55. Nung 55. Nung 55 siya, may sakripisyo siya noon. Ano ba nung nangyari sa amin nung 55? Ang pagtungtong din niya ng 60, may sakripisyo pa rin. Nandito eh. Pero ang 65, laban siya. Action. Action siya. Yan. Ilan taon ang eksakto niya ngayon? 67 years old. Nasa success na siya ngayon. Matagumpay na nga mananay ko. Pamulo 70, 75. Yan, nasa tagumpay. Abutin niyo po, igaantan niyo lang kalusugan niyo, abutin niyo po yung mga edad na yan. Kasi tagumpay pa kayo dyan sa 75. 75 years old. Napakaganda pa na inyong hinaharap na numero. Nalampasan niyo yung mga pagsubok. Kasi matinding pagsubok niyo nitong 55, 60. 55, 60. May mga pagsubok siya ano ba yung naging pagsubok namin nung 55, 60 years old? Sacrifice siya dito eh. Yan. Oo. Ang kalusugan, yan po ang inyong kalusugan. Medyo wag po kayo masyado matampuhit, maramdamin. Ingatan yung puso nyo. Kasi medyo, ang puso nyo. Masama lagi sa inyo, masama loob. Sikapin yung, wag kayo magtanim ng sama ng loob, parang anihin nyo, hindi rin sama ng loob. Kung ano daw po kasi tinanim natin, yun din aanihin. Kaya dapat magtanim. Kaya tayo ng luwalhating pagpapatawad at para tayo hindi laging sama ng loob ang nasa. Kasi kayo may maramdamin. Yan, ang sikmura nyo. Kailangan nyo kasi ang sa sikmura yung mag-inom na nilagang dahon ng atis. Artist? 7 na dahon. Yung atis na Tagalog. Yung maliliit ang buyong ang bilog. Hindi ko alam yun. Pero feeling ko alam ng mama ko. Marami dito. Tsaka doon, marami doon. Hindi
hindi yung Guyabano. Yung tawag kasi doon, Atis Castilla. Yung Atis Tagalog. Yung atin. Yung Atis, yung bilog, yung Atis na ano. May mga mata-mata. Yung may mga mata-mata. Ayun. Siyam na dahon, pampalabas kasi ng hangin. Oo. 3 basong tubig, 3 minutong pakukuluan. Okay. Mag-inom siya nung para makapalabas yung ibang ano ng hangin. Hanggang 3 talaga kanyang ano. At least maganda na hinaharap niya ngayon. Masarap na ang buhay niya ngayon. Hindi yan nag-iisip sa problema. Kahit may problema yan, ang iniisip pa rin niya yung kung paano siya marirelax, masaya. hindi yan masyado na mag-iisip sa problema. Oo. Ikwento mo nga yung ano nila ng papa ko. Ang buhay po kasi ang buhay kasi nila nung mag-asawa pa sila, mas sagana sila sa umpisa, magandang buhay. Pero magsisiro. Babagsak talaga. So bumagsak din talaga. Baksak sila sa pagtanda. Doon sa pagtanda nila, doon sa ano. Kaya babagsak talaga kasi zero. So, at least yung sa kanyang solo, nung namatay yung papa ko, medyo naging maalwan yung buhay. Kahit kasi siya ay hindi mayaman ang kinagas ng buhay, siya isunod ang layaw. At least ngayon may edad na siya, ngayon masarap na ang kanyang buhay. Parang sunod ang layaw niya sa kanyang lolo ata eh. Ganun ang mga laki sa nuno. Ang tawag din laki sa nuno. Sunod ang layaw. Yan. Saan yung RFID? Yan po. Ang inyong maganda na po ang swerte nyo ngayon. Nasa ano na kayo? Nasa Tagumpay. Oras po. Yan. Maganda na ang kanyang ano ngayon. Yun lang ang pag-ingatan niya yung sa sikmura. Sa sikmura niya. Sa puso, wag masyadong, dapat laging relax. Yan. Minsan nasakit din ang baywang nito. At pag masakit yung baywang yan, ano po ang medyo... Ito kailangan din hilot. Hilot lang kasi hangin lang yan. Hangin at lamig. Wala naman siya masyadong sakit to. Yun lang. Wala siya masyadong sakit. Huwag lang kayo masyadong magkikigilos pag bagong kain magbububuhat kasi sa atay pag-ingatan nyo. Yan, pag-ingatan sa parte ng tiyan sa atay. Ang nagkakasakit kasi sa atay yung agad 8 kilos ng kilos bagong kain. Huwag kayo mag-iinom ng tubig pagkatutulog na, konting inom lang ng tubig. Masama yung nainom ng tubig lagi pag natutulog. Nakakatubig ang baga. Ganun pala yun. Kaya pala. Oo, yung mga mahilig uminom ng tubig paggabi. Paggabi, hindi dapat. Kakatubig daw ang ano. Yan, okay na. Tingnan naman natin yung sa kapatid. Patay mo yun.